Disclaimer: this video PowerPoint presentation is solely created to discuss on how to use your grit as part of the motivation to study harder and to give more focus on how to reach your goals. This presentation aims to help the viewer to also not just to focus but to help her unleash her hidden potential via the use of grit. Good day, everyone! Welcome again sa isa ko na namang video. This time, I want to share sa inyo if ano nga ba ang grit and motivation. So, konting intro lang. Minsan, iniisip natin, para saan ba natin ginagawa to? O kaya, minsan, pag napapagod na kasi tayo, babalik at babalik tayo dito sa dalawang katagan na to. Grit and motivation. Yung dalawang yan. Kaya nga dinidiscuss to kasi ito ang magpapa-reinforce sa inyo para talagang ganahan kayo sa ginagawa ninyo. As I said nga, to motivate yourselves. Okay, so let us discuss this and sana makatulong ito para ma-reinforce yung grit sa loob ninyo at magamit ito as an inspiration para magawa nyo yung best ninyo para ma-unleash lahat yung mga hidden potentials na meron sa inyo. Okay, what is grit? Grit, in Tagalog, katapangan. Kaya nga, maalala ko nga sa isa kong video, may sinabi ako, yung grit, matapang, bravery, courage. Diba? Ayun, yun nga, ito nga, yun nga ang sinabi. Kung may grit ka, may determination ka, and courage to do something, kahit mahirap. Kaya nga, mandirigma ang tawag sa'yo. Matigas ka. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, gagawin at gagawin mo yan kasi gusto mong mag-succeed sa goal mo. Na, example, halimbawa sa amin, sa medicine o makatreat ng patient, sa inyo, medical students. Gusto nyo makapagtapos, gusto nyo maging lisensyadong doktor. Okay. So, o kaya kung ano man mga professional na kinuha ninyo, gusto nyo makarating doon. So, doon papasok yung grit. Okay. So, may apat daw, sabi nila, may apat daw na dimension ng grit. Growth, di ba yan, no? Ano bang gusto mo? Mga idea, perspectives. Ano bang perspective mo para mag-succeed ka? O kaya, halimbawa sa growth, kaya nga natututo ka ng natututo. Kasi, part yan ng ano mo is gusto mo makakita na matutunan ng bago, maka-explore ka para magamit mo ito sa future. Na dun dahil gusto mo siya, magsasucceed ka. Okay? Next is resilience. Bouncing back from adversity or being able to use adversity. Okay, halimbawa na lang, bumagsak sa boards. Halimbawa, pero, ang ano nila, hindi sila magi-give up. At yan yung mga, kaya nga sabi ko minsan, di ba, if makita niyo sa mga Twitter ko, sabi ko, basta don't give up, kasi ito yon. Babalik kayo, at dyan kayo magsasucceed. Pag nag-bounce back kayo, ang bounce back nyo, mas grabe pa. Okay? So, at yung bounce back na yan, dyan pumapasok yung success sa dulo. Sobrang success ang papasok. Or instinct. Ano ba yung pinaka-best? Not the hardest. Kaya nga, karamihan ng mga kaya nga, di ba, ano yung diskarte na may gagawa mo? Ano yung pinaka-maganda na pwede mong magawa? Yun ang I. And T, tenacity. Ayun nga yung sinabi ko, may kinalaman din sa resilience yung nag-bounce back ka. Pero, kahit anong mangyari, andyan ka pa rin. Uy, Doc, pagod na ako sa major exam. Doc, ano ba yan? Lagi nila ako umuulit sa mga exams ko. Doc, ano na naman ako sa boards?
Pero Doc, hindi ako susuko. Lalaban ako hanggang maipasa ko ito. Doc, gagawin ko lahat. Maka-achieve lang ng goal na to. So, that's the tenacity. Okay? Ayaw mong sumuko, tenacity yon, at tiyan ka magsasucceed. Isa puso nyo, yung 4 na dimension of grit na yan. At yan ang gawin ninyong motivation para lumakas kayo ng lumakas, kumbaga. Okay? The more na may grit kayo, the more na lumalakas kayo, the more na nagiging successful kayo. Okay? Hindi naman lahat first try. Okay na lahat, hindi ganun. Okay, tandaan ninyo, lahat. Minsan we have to try something and then we have to try another something until you succeed. At dun na yun sa na-try mong nag-succeed, yun ang pwede mong ma-share. Yun ang pwede mong magamit para mas maging successful ka pa sa future at malayo ang mararating mo. Okay. Sabi ko nga, may nasabi ako, nakita ko to. There is a reason a grit is in integrity. Okay, yan o. Napaka-strong ng moral principle mo. Uprightness. Diba? Sabi nga natin sa T, tenacity. Talagang lalaban ka. Matigas ka. Yun nga, kaya nga tingnan nyo again yung sa sa bundok, tignan nyo. Example yan, yung mga burdens niya, yan yung nangyari sa kanya, yan yung mga task niya, yan yung mga goal niya. Sige lang siya sa pag-akyat. Bakit? Kasi goal niya na mag-succeed na may angat ang bato. Ganyan din sa inyo naman. Kahit gaano kahirap yan, kung gusto nyong mag-succeed, yan ang gamitin yung reason para kayo ay mag-succeed. At magkasasucceed yan. Okay? Basta malakas ang loob. Yan ang integrity sa tenacity, di ba? Makaka-growth ka. Siyempre, tumataas ka ng buntok. O resilience, halimbawa. Yung resilience dito, kahit ilang, example lang bato na yan, kahit ilang bagsak pa ng bato na yan, iaangat mo yan hanggang mag-reach ka sa top. At yun ang mga nakakahanga. Kasi, doon sila mas nagsasucceed at doon sila mas nag-i-inspire. Okay. Next, how much is your grit? Okay, sa psychology, may tinatawag kasi sa mga psych na grit scale ni Angela Duckworth, na isang psychologist sa Amerika. Okay? So again, I want you sana to post this video and makakuha kayo ng score ninyo. Okay? Ilagay nyo, be honest sana sa mga scores na makukuha ninyo. Okay? So, pakipost na dito yung video saglit and isagutan nyo tong skill na to. Okay, assuming na na-post na tong video na to. This time, kikita nyo kasi yung mga component dyan, di ba? Hard worker, yung mga magong ideas, puro resilience ang sinusubukan niya dito sa na to, kung gaano ka magiging resilient sa goal mo. So, okay. So, ganito na kasi yung scoring system pag na-compute nyo na siya. Okay, halimbawa, 50 points ang makuha nyo. I-divide nyo ng 10. Okay? The higher the score, the more grit. Ibig sabihin, mas matibay ka kung mas mataas ang score. Tingnan mo yung mga percentile in general population na sinabi ni Angela Duckworth. If paano yung percentile mo sa population, gaano kataas yung mga grit score na napaka-common. Okay? Ibig sabihin yan, habang tumataas yung percentile mo, ibig sabihin yan, ng yan ang ranking ng grit score mo across the population. Okay, ibig sabihin, 3.8. Ibig sabihin, mataas ka sa 50% of the population. 4.1, mataas ka sa 70% of the population. Okay? So, yan nga, puro matigas or passion and perseverance. Yun nga yung sabi doon. Pero, paano nga ba pag mababa ang grit ko na makuha? Okay, may remedy. Okay, according kay Long Island Psychology,
Okay, may mga apat na pwede tayo maging remedy para sa mababang mga grit natin. Una, consciously exploring. Minsan, baka sobrang nape-pressure na pala tayo. Pero, kung saan tayo passionate, kasi sobrang nagmamadalian, hindi ganun. It takes time to discover who we are. Ano ba yung kailangan natin? Okay? Dapat may patience sa pag-explore. Take time lang. Explore lang ng explore. Kasi ang gusto mo dito, ma-discover mo yung talagang path mo. Okay? Anong technique ang gagawin mo? Yun ang ano dito ha. Anong technique or anong mga methods ang gagawin mo? Kung may setbacks man, wag kang ano doon, wag kang ma-discourage. Oo, understood na yung iba na di-discourage, pero wag basta-basta. Kasi, pwede kang mag-bounce back nga at kuha ka ng experience doon. At pag nakuha mo yun, may na-explore ka na namang opportunity. Which is magandang opportunity na naman yan. Next, deepening interest. Okay, usually kasi may unrealistic expectation tayo. Pero, hindi yan natutupad. Minsan, hindi pala. So, dyan papasok yung deepening interest. Ayan. So, dapat we have to deepen ano yung interest natin sa ginagawa. Paano nga ba? Hard work. Okay? Again nga, made the hard way. Sabi natin. At walang sukuan. Nagiging passion yan yung mga pinagagawa mo. At ang mangyayari dyan, natututo ka ng interest or skill. Natutunan mo na siya. At mas nadideepen mo na siya hanggang maging intricate band. Kumbaga, o nasa'yo na talaga siya. Next, practicing imperfection. Diba? Again, hindi porket perfect na. Walang perfect. Kahit nag-practice ka pa ng practice, walang perfect. Pero ang importante, in correlation sa exploring, nagpa-practice ka. Why? Kasi pag nagpa-practice ka, yung mga opportunities mo, makikita mo, ang dami. Minsan nakaka-discourage nga. Sabi mo, hindi perfect. Hindi ganun. Kung may mistake ka, sabi nga, mistake. Diba? Matututo tayo sa mistake talaga. Sabi ko nga. And pag nag-move forward ka, mas magandang resulta pa ang lalabas. Diba? Ayan o. Kasi nga, pag hindi naman ibig sabihin ng old behavior failure. Kaya nga sabi, diba, hindi porket failure ka na. Walang ganun. Walang word na failure na ganun. Walang panghabang buhay na failure. Yan ang isipin mo. Pag inisip mo, mag-adapt ka, you will practice something new. And then, stepping stone na siya towards the repetition. Dun, pag nangyari yun, sobra-sobra kang magsasucceed. Pag nagawa mo yan, nag-practice ka, minsan from old ones, gumawa ka ng new ones, ayun, napaka-successful mo sa goal mo. Or yung purpose, okay? Ano nga ba ang gusto mo? Example, yung deadline. Example sa atin. Sinong mga, sino yung mga, example lang sige, ito na lang. Ang purpose, bakit saan nga ba ginagawa to? Halimbawa, example, passion mo mag-heal, okay? Mag-create ka ng, isipin mo, makakatulong ka sa iba. Yun yung activating purpose. Which will motivate you para magawa mo yung goals mo in the day. Okay? Yun, at mas nakakakonekta ka sa iba. Okay? May maalala nga ako dun sa isang video na ginawa ko para sa mga nagtitake ng PLE nun. Are you really motivated? Natanong ko yun. Bakit? Kaya ako natanong yun, kasi siya ang driving force mo for your grit. Okay, so magandang performance mo, yung support, yung mga bagong ideas, yung goal mo, lahat yan. Motivation. Okay? Sa motivation siya. So ano nga ba ang motivation? Tingnan mo, activation. Halimbawa, nagbasa ka, and then persistence kahit anong mangyari, inaral mo pa rin ang inaral.
Tapos ginalingan mo ng ginalingan, trinay mo yung best mo. Kahit nag-fail ka, ginalingan mo yung best mo. Hanggang hayun, na-practice ka masyado. Okay? Na-practice dun hanggang sa lumakas ka or hanggang sa nakuha mo yung topic na yun. Yun ang motivation. Okay. Bakit nga ba importante yan? Yung efficiency mo, gusto mo nga makapunta sa goal mo. 'Di ba? Or to engage in health-oriented behaviors. Halimbawa, hindi ka ma-stress. Halimbawa, na nasasaya mo to. Or, yun nga, yung mga risk-taking mo na pangit, iiwasan mo siya. Help you feel more in control of your life and improve. Siyempre, kung masaya ka sa ginagawa mo, mas maganda ang nagiging resulta. Okay, may 3 kasing component yan. Sabi ko nga kanina, activation, intensity, and persistence. Pag yung activation, initiate. For example, gusto ko maging doktor. Halimbawa, di ba? Okay, gusto kong maging doktor. Bakit nga ba? Ano bang in-interview? Bakit gusto mo maging doktor? Sabi natin karamihan, gusto nating makatulong. Okay? So that's the activation already. Persistence, naku, bagsak na naman ako sa pathology. Naku, bagsak na naman ako sa gross anatomy. Naku, bagsak ako sa board exam. Pero ayokong sumuko. Gagalingan ko lalo yung best ko. Okay? Kahit ano na ako, sige, gagawin ko yung best ko lang. Magawa ko lang yung goal ko. So persistent ka. At dun papasok yung grit mo. Diba? Grit na naman. O, persistence. Sabi na naman natin. Syempre, okay? Since meron ka nun, magkakaroon ka ng intensity o kaya yung focus mo, yung concentration mo. Halimbawa, Dok, talagang okay, mag-aaral po talaga ako. Nag-aral ka nga talaga. Okay? Nag-aral ka talaga tapos mababasa ka na naman ng bagong topic. Sige, hindi ko anuhin to kasi hirap ako dito. Kailangan kong maaral to. Hanggang sa pagkakaano ko, paulit-ulit tong 3 triangle na to. Hanggang sa maging successful ka sa goal mo. Halimbawa, pumasa ka ng boards, pumasa ka ng mga major exams mo. Diba? Yung mga opportunities ayaw kong ma-miss. So that's the intensity. Okay, minsan, Dok, pagod na ako. So, ano bang ano natin? So, mag-focus ka lang sa mga things na magmamatter sa'yo. Lahat, kung ano lang yung kasaharap mo. Dapat ma-push ka. Pag overwhelming, hindi porket kakainin mo ng buo, hindi ganun. Dahan-dahan lang. Example, Dok, ito lang maintindihan ko. And then filter basics from that. Tapos, pag umokay ka na sa basic, sige, dadahan-dahanin na natin yan. Hanggang maging advanced na yung alam mo. Diba? Hindi mo naman lahat makakain mo yan eh. Cramming. Pag cramming, wala. Hindi. Isa-isa. Okay? Isa-isa lang. Starting from the basics. Tapos, improve mo yung confidence mo. Pag mas maganda yung confidence, mas maganda yung ability na mag-achieve yung goal mo. Okay. Kung nahiya ka man, at least magamit mo siya para yung mo, diyan ka matututo nga kahit may failure. Diyan ka matututo sa failure na yan. Ayan to achieve your goals. Pero wag naman yung masyadong overconfident ka. Minsan kasi pag overconfident ka yan, diyan ka malalaglag sa overconfidence. Yung tama lang, wag yung masyadong konti, wag masyadong marami. Yung konti lang, yung tama lang. And then ito talaga, ano bang na-achieve mo sa past? Okay? Kasi kung ano man yung na-achieve mo sa past, diyan mawawala yung mga doubts mo. Ay, nagawa ko na to dati, I can do it again. Kaya mo yan. Ayan So, tapos kung may insecure ka, improve mo. Kasi dyan, mas lalo pang dadami yung skills mo. Mag-acquire ka ng skills. Okay.
So, paano nga ba ma-motivate? Ayan, sa Berlin School of Business, nakita ko to. May 7 ways daw para ma-motivate and ma-improve yung mga sa inyo. Halimbawa sa inyo, sa mga major exam nyo, sa mga practicals nyo, sa SGDs. Pero in general, i-discuss ko to. So, una, determine your learning style. Okay? Kasi nga, yan, dyan mo madidetermine, pero saan ka malakas? Pero ako nga, ang pinakaano ko talaga dito, i-ano mo lang, stay mo lang kung saan ka malakas, tapos i-try mong i-practice yung iba. Try to explore din yung others. Diba? As I said nga, mas magandang hindi lang naman porket yung learning style mo, example, visual learner ka lang, auditory learner ka lang, hindi ganun. Minsan, may combination of two, minsan lahat pa yan ng combination dyan sa screen na yan. Andyan sa'yo, magagamit mo siya to your own advantage. Okay? So, determine mo. Kasi, doon mo ma-identify yung strength mo, you have to put it, can identify your weakness, and sige, balay mo, doon ka mag-grow sa, i-try mo i-grow yung weakness mo, at malay mo, may pa-power up mo siya sa strength mo. 2 pala, 3 pala learning style ko. Okay? Next naman, productive place. Saan ba kayo? First picture, sa left, bahay. Second picture, sa taas, library. O kaya third picture sa baba, study hub. Okay? Mga study hubs natin. Balita ko, may mga nagsusulputang mga study hubs ngayon. And napakagandang place din yan para maging, hindi lang mag-study, pero kung gusto nyo maging productive, you can stay either sa library or sa study hubs na to. Okay? Kasi nga, kung saan ka mas comfortable, doon ka mas makaka-absorb kung ano yung ng mga matututunan mo. Next, balance. Okay? Huwag masyado yung too much personal na papabayaan mo yung academics mo. Or wag naman masyadong academic, baka mamaya maano ka na. Mamaya mapagod ka naman, wala ring na-retain. Balance lang. Yes, lahat naman tayo nagsa-struggle, di natin alam anong kukunin mo, pero do not focus much on the struggle. Isipin mo yung outcome. Magiging maganda kaya to, itong mga outcomes na to. Kasi nga, mas ano natin ngayon, ano yung goal mo na matutupad? Ano yung goal mo na ano sa atin, ma-achieve? Okay? Based on our struggle, mapupunta tayo sa outcome. The more na maganda ang outcome, the more we can be successful. Kasi from that, natuto tayo doon. And kung struggle, dahil outcome, mas matututo na naman tayo doon. Next, get a schedule planner. O, halimbawa, okay, sa case ko, di ba, klase, and then basa saglit ng book. Okay, o kaya trans, and then balik na naman. O pwede, di ba? Yan yung, o kaya sa boards, ito yung subject ko ng ganito, ito yung subject ko ng ganyan, ng sunod na araw. Importante kasi, o kaya minsan sa school, ako, sa case ko nun kasi ganito, ma-share ko. Sa umaga, hindi, sa classroom, listen. Pero, sige, that's auditory. Pero, ano ka na rin, writing ka na rin. Kaya, para at least mas natuto ka o mas ma-absorb. Usually ganun sa case ko. Then after that, reading. Okay? Reading. So yeah, I will read the trans or the book. Trans or book by the end of that. Kasi sabi ko nga, mas planado, mas ma-achieve yung goal mo, at isa pa, ayaw natin kasi, struggle kasi, di ba, ang backlog. So what we can do, as early as we can understand the topic, pwede natin yun magamit. Ibasahin mo yung lecture, basahin mo yung topic after the lecture, and apply the horizontal vertical learning to it. Halimbawa, para mas maintindihan mo pa yung topic. Kasi nga, pag after na discuss, may hindi ako maintindihan, di babalik ako sa basics ko para may time ako doon para mas maintindihan ko yung topic na yun. Halimbawa lang yun, na schedule planner na pwede nating magamit. Pero you can make your own naman. Baka I believe naman you can do better than I did.
That's what I believe talaga. To the heart. Promise yun. Okay. Next. Do your own research. Oh, yun nga. May gusto ka pang i-explore. Research mo. Kasi baka mamaya may madiscover kang bago doon. Yun nga. Baka ma-deepen pa yung interest mo sa topic na inaaral mo. Okay? Kasi makaka-extra def ka. Halimbawa, nag-notes ka. Nag-research ka. Mas madadami pa yung notes, mas lalalim pa yung natutunan mo. Yun ang ano kasi dyan. Next. Feedback. Okay? Iano mo. Okay ba yung mga natutunan ko? Kaya nga, minsan sabi ko nga, di ba? At kung may time kayo at night, active learning, do your practice test. Or sa SGDs or sa reporting nyo, okay ba ang reporting? Kasi, dyan mo makukuha yung chance mo if mag-i-improve ka. You ask for a feedback. Next, reward yourself. Ito ano lang to ha, pero ang ginagawa kasi, yung iba, di ba, may page dun sa mga reviewer nila. Sa page doon, may nakalagay na tsokolate o candy doon. Example, na-achieve ko lang yung page 5. 5 pages ng trans ko. O kaya yung iba, book pang, 5 pages ng book. May candy. O kaya may tsokolating nakaipit doon. Kakainin ko to. Ibig sabihin, goal mo na na-reach mo yun. Pero have sana quality time kung gagawin nyo to. Okay? Bakit ko nga diniscuss to? Kasi motivation, pupunta yan sa grit. Yung grit na yan, nag-a-attract ng success. Pag nag-attract ka success, ayan nakikita nyo sa picture, board pa, una sa quiz, A+. Ultimately, nagiging, yung iba, board passer. Yan, inano ko pa yung church kasi magpapasalamat kayo sa kanya rin. Kasi gagabayan din niya kayo. Or gagabayan din nila kayo nung mga nasa taas para sa exam ninyo. Basta tiwala lang para at least maano kayo, ma-achieve ninyo yung goal ninyo. Okay? Yan. Success is not determined by being best but rather doing the best to succeed. Okay? By the way, kung may tanong kayo, ayan.